I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Muli na namang binago ni United States President Donald Trump ang kanyang ultimatum na pag-atake sa Iran na dapat sana ay mangyayari Martes ng alas 8 ng umaga oras sa Amerika. 2 o 3 araw na paghihintay na naman bago sila kumilos. Ayon kay Trump, nakiusap sa kanya ang Emir ng Qatar, ang Crown Prince ng Saudi Arabia at ang Presidente ng United Arab Emirates na huwag munang umatake dahil nasa gitna na sila ng isang seryosong negosasyon sa Iran na inaasahan nilang magkakaroon ng positibong resulta. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Ito aniya ay bilang pagrespeto sa mga nasabing lider, ngunit ipinag-utos pa rin ni Trump sa US Department of War maghanda para sa isang large-scale assault. Kasunod ng pahayag ni Trump, tumugon si Minister Abbas Araghchi at sinabing hindi tinatanggap ng Iran ang alok ng US na ititigil nito ang pagbomba sa Iran kung isusuko ng Iran ang nasa 400 kilograms na uranium supply nito. Isang uranium facility lamang ang papayagang gumana at magtitira ito ng 25% na nasanctions laban sa Iran. Naninindigan si Araghchi na dapat munang ibalik ang lahat ng kanilang pondo, bayaran sila ng Amerika at tiyaking hindi na sila bobombahin ito bago simulan ang usapang nukleyar. Sa isang panayam sa kanyang pagdalo sa BRICS Summit sa India kamakailan, malinaw ang pahayag ni Minister Araghchi. Hindi kailangan ng Iran ang anumang armas nukleyar. Pinatunayan aniya nila ito nang lumagda sila sa kasunduan noong 2015. Iran has never wanted nuclear weapon, and we have proved that when we signed the deal in 2015. And we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. Sa ilalim ng 2015 Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA, hanggang 3.67% lamang ang pwedeng gamitin ng Iran sa uranium deposits nito upang masigurong hindi ito gumagawa ng armas nukleyar. May regular ding pagsusuri at pagbabantay ang International Atomic Energy Agency o IAEA sa Iran para tiyakin na mananatiling nasa peaceful level ang development ng Iran ng uranium. Bilang kapalit, aalisin ng US, United Nations at European Union ang kanilang sanctions sa Iran upang makapagpatuloy naman ang ekonomiya nito. January 2016, nagsimula ang formal na implementasyon ng kasunduan matapos matiyak ng IAEA na sumusunod ang Iran sa kasunduan. Ngunit May 2018, kumalas ang Amerika sa kasunduan at nagpataw ng iba't ibang sanctions sa Iran na pumilay ng kanilang ekonomiya. Bilang ganti, nilimitahan ng Iran ang access ng IAEA inspectors sa kanilang uranium program. Ito ang malaking paniniwala ni Trump na posibleng nakabuo o bumubuo na ang Iran ng nuclear weapon, kaya paulit-ulit ito sa kanyang mga pahayag. Not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Malinaw ang gusto ni Trump. Sumuko na lang ang Iran para matapos na ang gulo. Pero ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian naman, hindi pagsuko ang pakikipagdialogo at hindi nila isusuko ang kanilang dignidad at karapatan bilang isang bansa kung ito ang nais ng Amerika. Ayon kay Araghchi, kung gusto ng US na makipagkasundo ay dapat itong maghintay dahil sa gitna ng komplikadong sitwasyon, dapat ay patas ang maging solusyon. Pero kung gustoan niya silang giyerahin ng Amerika, hindi magbabago ang resulta dahil nakahanda sila. This is a question of war and peace. So if they want a negotiated solution, they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a just, full solution.
If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.